Pero eto po, dito po ako nasisihan, natutuwa po talaga ako kasi pakiramdam ko nawala na yung mga cardinal sin, no? Nawala na yung mga tao na maasahan natin na lumaban. Nung nawala po si Cardinal Sin, ang mga pumalit sa kanya talagang wala nang pakialam eh, no? Wala na silang pakialam sa nagaganap sa lipunan. Kasi hodang magnakaw na yung mga tao, parang unlike nung panahon ni Cardinal Sin, alam mo na may sandalang ka sa simbahan eh. Dito po, yung mga pumalit kala Cardinal Sin, wala nang pakialam eh. Ang gusto na lang nila magsipsip sa Roma eh. Magsipsip sa Papa sa Roma. Nakalimutan na nila yung tungkulin nila rito sa Pilipinas. Na maging isa sila sa mga puwersa na tututol sa mga pagnanakaw. In fairness po kay Cardinal Sin, kahit identified masyado yan sa mga dilawan, in fairness po, si Cardinal Sin talaga nangunguna sa ano. Si Cardinal Sin talaga at least nanguna dun sa mga laban sa mga magnanakaw. Oh, 'di ba? Yung tatay ni Marcos, yung tatay ni Bibi, kalaban ni Cardinal Sin. Ngayon yung mga kaparian talagang wala nang pakialam eh. Eto yung mga magnanakaw, ang binabanatan mga Duterte. Katulad niya nila Father Flavi at ng iba pang mga pari na tumatahimik lang. Kaya pag nakakabalita tayo na mga katulad nitong bishop sa Balanga, nakakatuwa no? Sa kanyang homily at malaking evento napakalaking, doon ako naaasar doon sa mga kaparian eh. Tama po, nagsasalita po sila laban sa korupsyon. Sabay sinisisi nila sa korupsyon yung Duterte pa rin. Ang pangit ng ugali nyo. Alam na alam ng mamamayang Pilipino kung sino magnanakaw. Kaya nilalahat ko na po kayo. Lahat ng politiko na magsasampa, pipirma ng impeachment ni BP Sara ngayon, kaaway po yan ng mga mamamayang Pilipino. Bakit? Nililihis nila. Gusto nilang pagbintangan pa rin si BP Sara. Wala pong nagsabi kahit isa. Wala po. Sa lahat po ng investigasyon, wala po nagsabi ni si BP Sara ay involved sa ghost project, sa substandard project ng flood control. Wala ni isang testigo, wala ni isang papeles na magsasabi na involved si BP Sara dyan sa flood control projects. Alam ng mga tao, trilyon na naging budget ng flood control sa panahon ni Marcos. Alam ng mga tao, ang daming ghost project na dahilan kung bakit tuloy-tuloy, mas lumala pa po yung mga pagbaha sa Pilipinas, buhat po nang pumasok si Marcos. Alam po ng mga tao yan na mamalawakang nakawan. Kaya po, panlilin lang sa tao na ibintang ninyo sa mga Duterte yung problema ng flood control. Panloloko sa tao na ang solusyon sa problema natin sa nakawan sa flood control ay impeachment ni BP Sara. Never po yan natutugon. Kaya po, alam po natin na yan po ang purpose niyan, politika lang. Biruin nyo, sa kabila ng grabing pagnanakaw, inunan nyo pang mamulitika. Yan po ang pinakamalaking kasalanan ninyo sa taong bayan. Opo, kami po yung nagsasabi ng taong bayan. Concern ba ang taong bayan sa impeachment? Hindi po. Ang gusto ng taong bayan ngayon, may makulong na malaking isda. Wala po kaming pakialam sa impeachment. Lahat po ng
magpipirma sa impeachment, huwag nyo na pong iboto. Sabihin nyo po yung mga congressman nyo, congressman, pag kayo pumirma dyan sa impeachment na yan, di na namin kayo susuportahan. Kasi kasama kayo sa panluloko eh. Okay na yan, Makabayan Black, talagang isusulong nila yan. Okay na yan, sila Dilima, sila Shell Jokno, yung mga dilawan na yan, talagang isusulong nila yan. Hindi na tayo magtataka dyan. Dahil wala namang utak yung mga yan, kundi pabagsakin lang yung Duterte. Mas takot sila na maging president. Kaya sa kanila, ganito ang mensahe ng mga gustong magpa-impeach. Okay na sa amin na magnakaw mga gobyerno, wag lang makabalik ang matinong pamumuno ng mga Duterte. Bakit ayaw nilang makabalik yung mga Duterte? Mauubos na sila eh. Kaya lahat po yan, ang mensahe nila sa taong bayan, okay kami sa magnanakaw, wag lang makabalik ang mga Duterte. Kaya taong bayan, okay ba sa inyong tuloy-tuloy lang magpagnanakaw? Tapos ang papalit, katulad din nila, tuloy-tuloy. O kaya natutuwa po ako na may bishop na ganito. Ito po ang sinabi ng bishop. Sino ba tong bishop na to? Bakit hindi binibigay ang pangalan? Kurap. Yan. Sa homily po ng Misa Mayor for Peace of Jesus Nazareno, Balanga Bishop Rufino Sescon Jr. Ito po ang sinabi ni Balanga Bishop Rufino Sescon Jr. Tumigil na, tama na, maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa alang-alang sa awa at pag-ibig. Matuto tayong magkusa. O yan, pinabababa na po ng kusa. Sino po ba yung bababa na yan? Sino po ba yung nasa tuktok? Kaya ka bababa dahil nasa taas ka eh. Sino po ba yung nasa taas? Ang pinatutungkulan po niyan, kahit hindi po sabihin, ang pinatutungkulan po ni Bishop Sescon, mabuhay kayo dyan sa Balanga, meron kayong mahusay na bishop, ay si BBM. Okay. Sabi pa po, wag lang tayo mag-unahan sa prosesyon, kundi sa misyon. Wag lang tayo mag-unahan sa pagalingan, kundi sa paglilingkod. Mag-unahan tayo bumaba sapagkat nauna nang bumaba ng kusa si Kristo. Inahihalin tulad pa kayo kay Hesus Kristo. Bumaba na kayo sa pwesto. Si Kristo po bumaba sa pwesto para maglingkod sa tao. Nasa luklukan siya ng Ama. Naririnig ko lang. Wala po akong ganong alam. Dati siyang dati raw siyang secretary ni Cardinal Sin. Kita nyo na, aral pala kay Sin to. Kung bumaba si Jesus Nazareno para iangat tayo, tinatawag din niya tayong makibahagi para iangat ang ating bayan, iangat ang ating kapwa, iangat ang dangal ng bawat isa. Bumaba ka na kung sino ka mang pinatutungkulan. Gayahin mo si Hesus Kristo para maiangat yung tao, bumaba ka na. Sabi pa niya, mga kapatid, matuto tayo kay Hesus Kristo, Jesus Nazareno na bumaba ng kusa, alang-alang sa pag-ibig. Yan. May mga ayaw bumaba. Ito po, tingin ko para talaga to sa nakaupo eh. May mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Makinig ka rito. Kayong pamilya kayo, pahirap na kayo sa bayan.
Ayaw bumaba kahit nagdurusan ng mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat dapat. Mahiya naman kayo, bumaba na ng kusa. Yan po ang napakagandang sinabi ni Bishop. Ulitin lang natin, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Bistado ka na namin, bistado na namin kayo. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Opo, yung ginagawa ninyo pahirap na sa bayan. Halimbawa, pera ng PhilHealth, pampagamot, kinuha ninyo. Saan dinala? Flood control. Pahirap na kayo sa bayan. Paano nahihirapan ng bayan? Bagsak ang piso. Bagsak ang ekonomiya. Walang pumapasok na pera. Walang pumapasok na turista. Walang pumapasok na foreign investment. Pinakamababa ang direct foreign investment sa Pilipinas ngayon. Pahirap ka na sa taong bayan. Bumaba ka na. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Dahil sa iyo, mas lumala ang pagbaha. Tong gobyerno na to. Trilyon. Mahiya naman kayo, bumaba na ng kusa.